Have you ever been in a situation wherein you always do everything alone? Because I do. Hi everyone, I'm Alvarez, a sophomore and a marketing student at National University. And I decided to live independently before going to college at the age of 20. Sa topic natin ngayon, maraming makaka-relate dito. Hindi man lahat, pero karamihan nararanasan ito. Have you ever heard the line that being alone is not lonely? And after this video, we will prove that this statement can be actually true. Sa buhay ng isang tao, hindi naman talaga nauubusan ng problema o nawawalan ng pagsubok. Minsan, kadalasang nakakasalubong natin ay yung mga taong nagdadala rin pala ng lungkot sa tuwing nag-iisa. Dahil aminin man natin sa hindi, mas nailalabas natin ang saya kapag tayo ay may mga kasama. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na tayo pwedeng maging masaya. Minsan, nadarama ang tunay na kaligayahan sa tuwing tayo ay mag-isa. Dahil dito pa lang, ramdam na ang tunay na definisyon ng taong tunay na maligaya. Malaking tulong ang pagiging positibo natin sa buhay. It really helps us to see things always in a positive ways, which result in doing a lot of things with a smile or ngiti, even if it is hard for us to execute every day. Diba? Sa pagiging positibo natin sa buhay, positive yung mindset natin, we're doing a lot of things that we love always with a smile. Nakangiti tayo kahit na napakadaming problema, kahit na napakadaming pagsubok. Palagi natin gagawin ang isang bagay nang nakangiti dahil then positive yung iniisip natin. Eat alone, cook alone, study alone, travel alone, shop alone, watch movies alone, play games alone, even laugh alone, or cry alone. Lahat na ba yan nagawa ninyo ng mag-isa? Because if you're that person, I must congratulate you. And you know that you are very much appreciated. Shake hands. Unahin na natin sa pagbabasa mag-isa. Diba minsan masarap din magbasa ng mag-isa? Oo, masarap na habang nagbabasa ka, may kasama ka. Minsan, yung mga kaklase natin, mga friends natin, kasama natin sila magbasa, mag-review, or kumbaga yung tinatawag na study group. Pero minsan din, masarap magbasa mag-isa. Bakit? Kasi, mas nakakasave ka rin ng time. Wala kang ibang intindihin, wala kang ibang i-cater ng mga questions dahil nga mag-isa ka lang during that time. Madali ka rin makakapag-review ng maayos dahil mag-isa ka lang, walang disturbance or kahit anong noise sa paligid mo. Maganda din magbasa ng mga storya ng mag-isa. Next, pagsamahin na natin yung cook alone and eat alone. Minsan kasi yung mga tao, nahihiya silang kumain sa labas. Lalo na yung mga order sa labas ng mag-isa. Tipong tatanungin sila na, Sir or Ma'am, take out po ba or dine-in? Tapos yung tipong isasagot mo, yes po. Sobrang funny noon nung thought na yon. Pero, ayun na nga, saludo pa rin sa mga taong lumalabas at kayang kumain sa labas mag-isa. Yung kaya ding mag-order ng mag-isa. Kahit na nahihiya, lunok-laway na lang talaga. Don't worry kasi nagdaan din naman ako sa ganun. Nagdaan ang karamihan sa ganun. Sabi nga ng karamihan, di ba, magsimula ka lang. Kasi everything will follow. Kasi kung hindi ka magsisimula, saan ka pupulutin? Hindi rin aandar yung kung nasaan ka man ngayon. Oo, aminin na natin na masarap talaga na kumain sa labas kasama ang pamilya, kasama ang mga friends, classmates, colleagues, and also, mas masarap kasama or ka-date sa labas yung loved one mo. Sana all. Pero, karamihan, hindi naman lahat tayo is merong ganon. So, mas nasanay tayo na mag-isa natin ginagawa yun sa labas. And also, maganda rin yun minsan na routine sa sarili natin. Kahit na kadalasan may kasama tayo sa buhay. Maganda din na i-take time natin yun sa sarili natin na meron tayong time para sa sarili natin na knowing na pinaghirapan mo naman yung pandate mo sa sarili mo. Diba? Walang masama doon. At sobrang sarap dun sa pakiramdam kasi kahit papaano, yung pinaghirapan mo is nag-take off and then magagamit mo siya, kumbaga matitreat mo siya para sa sarili mo kasi you deserve it. At yung mga mahilig naman magluto mag-isa, actually, lahat naman talaga tayo nasanay or dumaan sa ganong proseso kasi syempre nung una naman yung mga nanay natin or mga tatay natin, mga ate at kuya natin,
Pati ikaw, tinuruan na lang talaga nila din para at least kahit mag-isa ka lang sa buhay, mag-isa ka lang sa bahay, hindi ka magugutom kasi marunong ka magluto eh. Di ba? You cook alone. So, saludo din ako sa mga talagang mahilig magluto sa kani-kanilang bahay dyan. Pahingi naman. De, joke lang po. Kidding aside, I am able to share this with you because of my own experience. This is based on my own experience also na ginagawa ang lahat ng yun ng mag-isa. Kasi sa mga hindi po nakakakilala sa akin, mahilig rin po ako magluto and mag-experiment, ganyan. So, habang nagluluto ako mag-isa, habang nandyan yung music, 'di ba, na tumutugtog at habang nagluluto ako, ini-enjoy ko lang yung pagluluto. And then, ang resulta nun, masarap na pagkain, 'di ba? Sinong mga nakaka-relate sa akin dyan na kapag masaya iniluluto ang putahe, 'di ba? Yung outcome nun, masaya din. Lalo pag yung luto na yun ay bunga ng iyong pagmamahal. Okay, lastly, doing things alone inside or outside your household. Doon muna tayo sa inside the household. So, of course, ano ba yung mga pwede mong gawin na mag-isa sa loob ng bahay ninyo? Pwede kang manood ng TV, manood ng movies, K-dramas, Japanese dramas, Chinese dramas, or kahit mga Tagalog na drama is magagawa mo siya mag-isa. Ito yung magiging time and rest mo para sa sarili mo. Malay mo, pagod na pagod ka talaga that day. Tapos yung araw na yun, yun yung rest day mo. And then you watch TV, di ba? You watch movies and series. Yun yung mga palabas na talagang gusto mong panoorin. At pag pinapanood mo yun, mas kumakalma ka, di ba? Nagka-calm yung state ng body mo, ng mind mo, ng soul mo. At habang pinapalabas yun, gumagaan sa pakiramdam kasi nakaka-relate ka o kaya naman ang ganda talaga ng movie, ang ganda ng lesson niya afterwards. So maganda din naman na manood tayo alone, di ba? Okay lang kahit na tayo lang mag-isa manood ng movie na gusto natin, di ba? Hindi natin kailangan lagi ng may kasama. Pero hindi ko naman tinatanggalan ng karapatan yung mga kasama mo na samahan kayo manood ha, kasi mas maganda rin talaga na meron din tayo kasama kasi habang pinapanood natin yung movie, meron tayo nakakakwentuhan about that. Diba? Ano yung lesson na nakuha, tas meron kayong takeaways nung kasama mo, o kaya kasama mo yung buong family mo, nanonood kayo ng family movie. Maganda rin yun na parang way para magkaroon ng lesson sa family, diba? Magkaroon ng way para mag-tackle kayo about problems, issues, challenges, and yung mga kasiyahan na pwedeng maidulot nun sa pamilya ninyo. Ano pa ba? Maglinis mag-isa. Talaga naman sa isang household or bahay is toka-toka kayo. May tagaligpit, may tagalinis, may tagalaba, may tagaluto. So, meron kang kakampi doing those chores, diba? Pero, darating yung araw na possible talaga na mag-isa ka lang na gagawin yung mga activities na yun. Especially sa mga katulad kong independent. Especially sa mga katulad ko na mag-isa na lang din sa kanilang bahay or sa apartment na kinuha nila. Talagang wala kang katulong at all eh, 'di ba? Paggising mo, ikaw yung maglilinis, ikaw yung maglalaba, papasok ka pa ng school, papasok ka pa ng trabaho, magluluto ka pa, magliligpit ka pa, and whatsoever na gawain dyan sa gawaing bahay na yan. Okay, so habang ginagawa mo yun mag-isa, hindi mo din kailangan malungkot. Oo, nakakapagod talaga. Nakakapagod kasi mag-isa ka lang eh, di ba? Parang gusto mo sana may toka din sa ganito, may toka din sa ganyan, pero wala kang magagawa. You're alone at this time, di ba, nung paglilinis mo. So, maganda rin na habang bata pa tayo is matutunan na natin yun para naman hindi tayo mahirapan in the near future. Next, yung mga gawain naman outside the household. So, ano-ano nga ba yung mga yun? Siyempre, unahin na natin travel. O, di ba? Travel alone. Kasi, dito pa lang, mas makikilala mo yung sarili mo. Di ba? Yes, masarap talaga mag-travel ng may kasama. Kasama mo yung barkada mo, kasama mo yung friends mo, yung mga classmates mo, yung batch mo.
batchmates mo, kasama mo yung family mo, or kumbaga may get together kayo, beach outing, di ba? Road trip, or kumbaga travel abroad. So, masaya siyang gawin, yes, oo, nang may kasama. But, doing it alone is just a masterpiece. Kasi dun mo makikilala yung sarili mo talaga. Diba? Makikilala mo yung sarili mo. Paano ka nga ba kapag nasa ibang country ka na? Paano nga ba kapag nasa ibang lugar ka tas mag-isa ka lang? Paano mo i-handle yung sarili mo? Paano mo i-handle yung trip mo, yung mga pagkain mo, yung expenses mo? Paano mo siya i-handle ng mag-isa? Diba? So, kasi lahat ng gagawin mo dun sa travel mo na yun, sa sinet mo na yun, is decision mo mag-isa eh. So, it's up to you kung ano yung mga gagawin mo during that time. So, habang ginagawa yung mga gawain during that time, mas makikilala mo na kung sino ka nga ba talaga. Diba? Kumbaga parang soul searching. Ayan. So, taas-taas kamay sa mga nakaka-relate dun sa topic natin ngayon, diba? Hindi naman talaga masama na gawin ang mga bagay ng mag-isa. Lalo na kung dito pa lang is makakatulong na yun sa pag-build ng growth natin. Kahit anong edad ka pa, bata, di ba? Age 30s to 40s, 40s to 50s, huwag tayong matatakot. Kung kaya naman natin gawin, kaya natin gawin. Kung kaya ng bata, kaya din ng matanda. Kung kaya ng mga matatanda, mas lalong kaya ng mga bata. Di ba? Youth represents. Huwag tayong matatakot na gawin ang mga bagay ng mag-isa. Dahil sa paggawa natin ng mga ito ng mag-isa, basta may ligaya sa puso, di ba? Huwag tayong matakot, may ligaya sa puso, may pananalig sa Diyos, at hard work din sa ginagawa natin araw-araw. Kumbaga, huwag tayong titigil na magsumikap lang araw-araw, di ba? Mangarap, isettle that, di ba? I-target yung goal everyday para naman kapag may ginagawa tayong activities ng mag-isa lang tayo, ng solo lang tayo, hindi tayo napapanghinaan ng loob. Kasi lumalabas talaga tayo sa comfort zone natin. Hindi natin hinahayaan yung sarili natin na makulong sa takot o panghihinayang. Gusto nyo ba yun na manghinayang dahil hindi nyo nagawa ang isang bagay? Dahil lang natakot kayo, di ba? Tapos pinangunahan kayo nung kaba. Kaya dapat, seize the moment. Seize the moment. I-grab mo na lagi. Gawin mo na. Take part on it. Kasi kahit na alam natin na kaya naman talaga natin gawin ng mga bagay-bagay, pero hindi natin ginagawa kasi nga nasanay tayo na yung iba ang gumagawa nun para sa atin, o kaya yung iba, yung kasama natin, tapos sila talaga yung leader dun sa buhay mo, hindi tama yun. Yes, natatakot tayo, but we take risk at everything. And then, kapag nadun ka na sa phase na yun na marunong ka na sa lahat, diba? Yung mga bagay na ginagawa mo ng mag-isa, tapos masaya ka, hindi ka natatakot, di mo na kailangan ng kasama in doing that chores, the travel alone, di ba? Kaya mo na kumain mag-isa sa labas, magluto mag-isa. Parang it will help you to have self-fulfillment. Mas matututo ka na gawin ng mga bagay dahil desisyon mo yun. Gawin ng mga bagay dahil kaya mo na siyang gawin talaga. Di ba? Gawin ang mga bagay nang hindi ka pinipilit kasi ginusto mo na siyang gawin dahil marunong ka na. Diba? Doon pa lang papasok na magiging proud ka na sa sarili mo din kasi lahat yun kaya mo nang gawin mag-isa. Hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. And take note, yes, minsan, paminsan-minsan sa buhay kailangan natin ng tulong ng ibang tao, but most of the time, sarili mo lang din ang kasama mo. Sarili mo lang din ang maaasahan mo. Kaya, kailangan marunong tayo na hindi dumepende sa ibang tao, diba? We live also independently while praying, while having the Lord center of our lives, doing the things na masaya tayo, doing the things that we love and make us happy. Ika nga nila na doing all things with a smile. Diba? Smile on our faces. Kasi, ang dami ng problema sa mundo. Gusto mo ba bang maging malungkot lang? Gusto mo bang maging, si sadness lang yung pumindot sa emoji pagkatao mo? Gano'n. Siyempre, diba, mas okay din na may joy. Diba? Yung fear, kaya natin ba conquer yan? Kaya, para sa mga tao na nagagawa na ang lahat ng mag-isa sila, kahit mag-isa lang sila, I salute you all. And I am very happy na hindi lang pala ako yung ganong tao sa mundo. Siyempre nakikita ko din sa iba't ibang personalidad at
baka mamaya hindi ko pa sila nakikilala, 'di ba? Yung mga ordinary people in this world is ganun na din. And kahit na hindi niyo pa ako kilala, hindi ko kayo kilala, I am very, very proud of you all. So lahat tayo, no, may kanya-kanya ding mga gawain na dun tayo masaya, 'di ba? May me time talaga tayo eh. And yung me time na yon, it will help us to improve our mental health, 'di ba? Napaka-importante ng mental health ngayon, and isa na siya dapat sa i-priority natin. I-prioritize natin yung mental health natin. Kasi ang saya-saya talagang maging masaya. Sino ba namang ayaw maging masaya, 'di ba? Kaya huwag matatakot kahit mag-isa ka, because being alone is not lonely after all. Tandaan niyo 'yan.